kay Gusgusin, ang tunay na trabaho raw ni Fujinius ay isang tagapunas ng puwet sa Europe at baklang caregiver. Yung palang Fujinius, tumutupa pala ng utin yun. Eto, tagapunas pala ng puwet yun sa Europe. Kilala niyo si FG? Kilala ko din eh. Tagapunas ng wetpacks. Eto na, natupa ng oten. Oh my God! Oh my God! Eto pa matindi. Bayot si FG. Nuknukan ng kabayutan. Alam mo kung ano pa matindi? Eh habang pinupunasan daw niya yung puwet nung kanyang kliyente, pasyente, kinagat siya. Ano pala? Caregiver? Baklang caregiver. Napansin nyo naman o siguro kung kayo ay follower ng Facebook page ni Friends of Fujinius o ni Fujinius na paminsan-minsan siya'y nagla-live na naglilinis siya, na para bang trabaho niya yon, no? Na cleaner siya sa ibang bansa. Ngayon, mga kahombre ko, mapapansin natin na napakatindi ho ng pagbababa, no, ng taong walang kwenta na tulad ni Norman Gusgusin sa mga mahal nating OFW. Huwag niyong kakalimutan, ang mga OFW ho, ang nagbigay lamang naman ng pera kay Norman Gusgusin. So Norman, kung wala yung mga OFW na nagpapadala sa'yo na minamaliit mo, na sinasabihan mo ng tagapunas lang ng puwet. Bukod sa pagiging swindler mo, pinagtatakpan mo ito sa pagiging caregiver. Tagapunas ka ng puwet. Tumahibig ka, unggoy. Ibig sabihin, yang nilalamon mo ngayon, yung pinanggagas mo sa bulok mong sasakyan, ay galing sa mga tao na yan, Norman. Ano ba ang tingin mo sa mga trabaho ng mga OFW sa ibang bansa? Ha? Pag hindi domestic helper, caregiver, healthcare assistant. Di bali na lang yung mga anak-anak na ng mga OFW na syempre nagkaroon ng chance mag-aral doon. So ngayon, mas maaayos na mga trabaho nila. Pero Norman, yung bagong henerasyon ng mga OFW, hindi mo naman mauuto yun eh. Ang tanging mauuto mo lang ay yung mga OFW na maeedad na. Which, yung mga maeedad na yan, ayan ang trabaho. Yang minamaliit mo na yan. Ulitin mo. Caregiver. Caregiver! Norman, eto lang naman ang sa akin, ano? Wala kang idea at halatang wala kang pinag-aralan, wala kang puso, wala ka eh. Isa ka lang na demonyo na pumunta sa lupa. Baliktad, usually, anghel na pumunta sa lupa. Ikaw, demonyong pumunta sa lupa. Kayo ang mga tunay na demonyo! Yan ka talaga. You are just here to trigger a lot of people. Tapos, ngayon, eto ang sinabi mo. Nagmamadali kasi ako kanina. Hindi, pero yung susunod na hearing, full force tayo. Malalaman mo, full force tayo, full force. Umaga lang naman yung saglit. Convoy kayo. Para pag takbain nyo agad. Sagot ko na. Bunga nga pa lang, basta yung lumapit pa lang, may pagtatangka na agad yun. Full force tayo, mga 50 tayo, pwede ba yun? Para tingnan natin kung may darating sa kanila. Tapos, ito bigla yung sasabihin mo. Ginagawa mong tanga yung mga kahombre mo. Alam mo yun? Yan ba tingin mo sa mga kahombre mo? Tinatanga mo lang. Wala naman akong hearing sa 24. Ikaw, magpapail ka lang ng counter affidavit mo. Pero hindi ako sinusumpwena na may hearing tayo, bobo. Malamang, Norman, sa mga estupidong statement mo pa lang na to, no? Hindi pa kasama yung mga nakalipas, Norman, ha? Ay talagang makukuyog ka talaga niyan. Ikaw ang naghahanap ng ikakasakit ng katawan mo. At to tell you the truth, mga kahombre ko, actually, hindi ko nga nilalabas yung date na yan. Yung February 24 na yan. Siya ang unang naglabas niyan. Kumatapang siya. Pagdating ng 24, sabihin mo sa kanya, i-provoke niya ako. Bumunot siya ng baril, itutok sa akin. Yung mga tipong ganun. Para naman may mangyari. Siya ho ang unang naglabas niyan at parang nananakot pa. Nanti-trigger pa. Kumbaga, come and get me. Walang problema, Norman. Makukuha mo ang hinahanap mo sa 24 ng Pebrero pagdating ko sa City Hall ng alas 10 ng umaga. Intayin mo ako, ha. Mga kahombre ko, uulitin ko lang. Kailangan ho niyang umattend. At uulitin ko lang din, hindi naman yan hearing ko at hearing niya.
Yan ay hearing niya sa mother-in-law ko. Patay ka ngayon? Oo. Sabi mo? Ano sabi mo? Lopez ka pa, lalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Kay Lopez yan. Okay ka sino-sino pa yan. Wala akong pake. Di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez. Sampalin ko yung mukha mo eh. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Kahit saan ko tingnan yung buong lahi niya, babatukin. Pag binatukan ko, iiyak eh. Mukhang babatukin din yung pamilya. Walang kwenta. Pag binatukan ko isa sa kanila, takbuhan lahat yun eh. Tandaan mo lahat yan. Kasi lahat yung mga sinabihan mo ng ganyan, most probably nandyan. Because everybody wants to witness kung gaano ka nga ba talaga katapang at kung gaano ka ba talaga kalalim sa personal, Norman. O baka naman ganito yung mangyayari sa'yo. Boss, ang pangit ko pala sa personal? Ang pangit ko pala sa personal? Oo, ito po. Akala ko gwapo ka? Ito yung mahilig magamon na suntukan eh. Liga suntukan tayo. Labas. Tara, labas ka dyan, boss. Tayo. Kaya mo matapang ka sa online ka lang pala. Halika. Suntukan tayo. Matinding kahihiyan, sasakay ka sa karo mo ng punong-puno ng kahihiyan. Ganyan ata ang mangyayari sa 24, Norman. Mawi-witness na naman ng milyong mga tao kung gaano ka nakakahiya at nakakasuka. Oo. Pero Norman, isa lang yan sa masasama mong adhikain sa mundong ito. Mga tao na pinalamon ka, mga tao na pinagsilbihan ka, tapos ayan ang ibabalik mo. Alam ko na ang trabaho nito. Caregiver. Tagapunas ng puwet ng mga matatandang nawawala na sa sarili at nag-uulyanin, kaya siya kinagat. Alang ka? Tagapunas ka lang pala ng puwet dyan? Wala ka talagang patumangga, Norman. Wala kang ganon. Kaya ang dapat talaga sa'yo ay mahoyo! Oo, yung Panginoon mo si Makabaho, ipapasok ko sa hoyo yan. Ano ka ba? Nag-uunahan na nga yung mga kulungan niya kung saan siya makukulong. Sa Tugigaraw ba? Sa Isabela ba? O sa Maynila? O sa Cavite? Oo, nag-uunahan na kung saan siya makukulong. Kaya po yan ay katibayan talaga na si Kulaong wala po talagang malasakit yan sa kapwa-tao niya. Walang malasakit sa mga OFW. Sa magulang nga niya walang malasakit yan. Sa mga kapatid nga niya walang malasakit yan eh, di ba? Kaya tama si Boss MG na etong si Kulaong talaga pong walang malasakit sa mga OFW. Ngayon, ako kasi naging saksi ako dyan sa kanyang pangloloko sa mga mamis nito pong siya'y lumabas nitong pandemya. Lagi po niyang ginagamit ang kahirapan ng ating mga kababayan at ang hirap ng mga OFW sa ibang bansa. Pati po ang kumbaga sitwasyon ng mga OFW. Ngayon, doon sa ginawa niya sa mga mamis, hindi lang sa 5 mamis, sa lahat po ng mga nanay na sumuporta tumulong kay Kulaong, karamihan po talaga dyan ay trabaho caregiver. Doon sa 5 mamis, ang alam ko 2 caregiver doon. Kaya po ito isang napakalaking kalapastanganan na kung malaman man niyang OFW o caregiver o yun nga tagahugas o tagapunas ng puwet, etong si Food Genius, be mindful naman sana, di ba? Pwede niya namang iba si Food Genius nang hindi ganyan ang pagsasalita. Kasi napakarami po nating kababayan na ang trabaho ay caregiver. Kung maalala ninyo, around 2001, 2002, ganyan, 2003, 2004. Yan ang start ng caregiver industry sa mga Pilipino sa ibang bansa. Napakarami. Meron ako mga kakilala, kaibigan, mga kaklase at mga taga sa amin talaga na nag-aral ng pagke-caregiver kasi nga po yan ang isa sa mga
napakabilis na paraan para po makapag-abroad nung time na yon. So ako talaga, alam ko na ang mga caregiver, dumadaan talaga yan sa hirap, sa pag-aaral, di ba? Alam mo kulaong yung nilalait mo na caregiver, lumalaban ng pata sa buhay ang mga yan. Sumasahod ng malaki ang mga yan sa kanilang pagmamahal, sa kanilang inaalagaan. Hindi mo katulad. Saan ka ba kumukuha ng pera? Di ba? Malinis ang pera niya mga yan. Malinis ang hawak niya ng pera. Ikaw, saan galing ang perang hawak mo? Di ba? At napakalakas ng loob mo na magsasalita ng ganyan. Alam naman nating lahat na kung hindi ka makakaloko, wala kang pera. Alam naman natin na kung hindi ka magpapanggap, wala kang makukuhang pera. Di ba? Kaya sana, alam niyo po, tama yung sinasabi ng Napolcom na ipasara ang mga channel, mga social media accounts nitong si Kulaong. Alam niyo kapag nangyari yan, matatahimik po ang Kulaong Nation. Ako po, babalik po ako sa politika. Mas malaki kita ko doon sa politika. Mas maganda po ang kitaan doon. Hindi katulad dito kay Kulaong. Kaya kung talagang yan po ay mangyari, sinasabi ng Napolcom, nabigyan na po ng hustisya ang ating pinaglalaban. Hindi man 100%, pagpalagay na natin, baka 5% lang yon. Kasi talagang ang pinakamalaking issue dito, yung panloloko ni Kulaong sa mga mami, sa mga OFW, sa mga nabubudol niya. Diba? Sa kanyang pagpapanggap na Marcos, yan po yung talagang malaking issue dito. Yung mga kaso na isinampa ni MG, ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya, yan yung mga talagang dapat mabigyan ng karampatang hustisya. Pero yung pagpapasara sa YouTube channel o sa Facebook nitong si Kulaong, isa pong malaking hakbang to para matigil na ang deception, panloloko, pagpapanggap, panggagago sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga vulnerable na mga kababayan natin na hanggang ngayon naniniwala pa rin po sa isang tukmol. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, may Kulaong time na tayo mamayang gabi. Basta wag lang mawawala ang signal natin. Mawala man ng signal, putya, gagawa tayo paraan para makapagkulaong time. Maraming salamat po. Bye-bye!